Hindi ka karapat-dapat na magtangan ng karunungan ng iyong lolo kung hindi mo kami mapapasuko, Jacob. Salita ng isang dalakit noon. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa pagtatapos ng mutya ng kadatuan, natunghayan nga natin ang pagsasalin ng mutya kay Cedric at ang mga bagay na nangyari sa kanya nung natanggap niya ang mutya. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pagsasalin ng mga tangang karunungan ni Mang Dario sa apo nito na si Jacob bago nangyari ang paglalakbay ng dalawang magkaibigan, ang dilim at ang liwanag, o ang manlalakbay na antingero at aswang. Kaya naman, tandaan mo, Jacob, apo, na ang lahat ng bagay na iyong tatanganin ay may kapalit na sakripisyo. Yun ang realidad ng buhay. Kagaya rin ng pagkakaroon ng maraming salapi. Kung ano ang meron ka, ay may karampatan ding obligasyon para dito. Kaya't ang mga tangan na maipapasa ko sa iyo ay may katumbas na responsibilidad. At dahil dito, apo, ay maaaring di ka na makapag-asawa kung ang magiging layunin mo na lang ay ang pagsilbihan ng ating ama para sa kabutihang gawa nito. Ngunit sa huli, nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Pangungusap ni Mang Dario. Naiintindihan ko po, Lolo. Sa huling sambit na yun ni Jacob, ay siya namang pag-uumpisa na nga ng pagsasakatuparan ng pagpapasa ni Mang Dario ng kanyang mga tangan sa pamamagitan ng mga ilang buwan pang pag-iinsayo sa apo nitong si Jacob. Dito ay labis din na pahirap ang naranasan ni Jacob upang maitanim lang sa kanyang katauhan ang disiplina at panata para sa dibinong karunungan. Pinaakyat panaog nun si Jacob sa bundok habang buhat-buhat ang bato sa kanyang mga kamay, yung saktong laki ng bato para mabitbit niya ito sa dalawa niyang kamay. Ganon. At tsakada makakarating ito ng tuktok ng bundok, ay siya namang pagdarasal nito ng mataimtim sa tuktok nito upang maging kaibigan ang kalikasan na likha ng ama. Pagkatapos ng parting yun ng kanyang pag-iensayo, ay sa baba naman ng bundok na yon ay ang dalawang malalaking kahoy din na sakto din lang para mahawakan nito, na medyo mahahaba at mabibigat ang mga yun, na kanya namang iwinawasiwas sa isa ring puno upang patamaan. At yun ay para paghusayin o mapagaan ang paghawak nito ng sandata na hindi pa noon sinasabi ng kanyang lolo. Pinapatakbo din si Jacob noon habang may tubig sa loob ng kanyang bibig nang walang tigil, hanggang sa makarating siya sa tamang destinasyon na sinasabi ng kanyang lolo. At sa pag-iensayo nga ni Jacob ng mga ilang buwan, kasama na dito ang pagpupondo at pagpupuder espiritual, ang mga dasal o sakripisyo sa kanyang oras para mailapit siya sa amang may likha, hanggang sa dumating na nga ang araw na nakita na ng lolo Dario niya na kaya na nito. Nang isang araw, pagkatapos noon mananghalian ni na Jacob, kasama nga ang kanyang lolo, inaya siya nito na pumunta sa isang puno dahil may gagawin lang silang importante. Siya nga pala, mga kabagis, sa mga panahong ito ay nasa Guimaras si na Jacob, sa pinagmulan talaga nilang lugar, dahil dito minabuting pagsanayin ni Mang Dario ang kanyang apo dahil sa masanay ito doon. Isa pang rason ay dito nagmula ang mutya ni Ginoong Dario na dalakit, o sa isang puno ng balite na kanilang pinuntahan sa eksaktong oras ng kwento nating ito. At nang makaabot na sila dito, Lolo, di ba nasa inyo ng mutya ng dalakit? Bakit pa ho tayo pumunta dito? Tanong ni Jacob. Oo, apo. Pero
Sa tingin mo ba, ay basta-basta ko na lang maipapasa ang mutya ng mga dalakit sa'yo? Binigay ito sa akin ng kanilang haring dalakit noon. Kapag ginawa ko yun, apo, magiging kalapastanganan sa kanilang maharlikang uri kung gano'n ang gagawin ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Jacob. Apo, nalampasan mo na lahat ng pagsubok na ibinigay ko sa iyo. At ito na ang huli sa mga pagsubok na yon. Pero hindi sa akin manggagaling, kundi sa lahi ng mga maharlikang dalakit noon. Sila ang magpapasya kung ikaw nga ay dapat nang magtangan ng mutya na tangang ko. Sa huling bigkas na yon ni Mang Dario ay sabay kumpas na ng kanyang mga kamay. At hindi pa man nakakatugon si Jacob sa kanya, ay bigla na lang humangin ng malakas sa malaking puno ng baliti na yun sa kalagitnaan ng tanghali. Tirik na tirik ang araw. Sabay dito ay ang mga inkantasyon na binitawan ni Mang Dario na parang sa tono nito sa pagkakarinig ni Jacob ay nagtatawag ng mga kaluluwa o mga nilalang sa paligid. At dahil sa may karunungan na noon si Jacob, kahit na sanay na itong makaramdam ng mga kakaibang nilalang, nananayo pa ang buhok noon ni Jacob sa kanyang braso dahil sa kilabot na kanyang naramdaman sa banal na salita na lumalabas sa mga bibig ng kanyang lolo, na parang sinusumuno pinapasuko ang mga lalang sa kalikasan sa kanyang mga salita mula sa Panginoon. Maya-maya, sa pananayo ng buhok sa katawan ni Jacob ay nadagdagan pa yun ng gimbal at hiwaga dahil bigla na lang gumalaw ang dalawang malalaking ugat ng puno ng balite sa harap nila, hanggang sa nagsigalawan na ang lahat ng mga malalaking ugat at umuka sa pinakagitna na para bang nagbibigay ng daan iyon papasok sa loob nito o di kaya naman ay sa kabilang dimensyon. Pagkatapos maisagawa ni Mang Dario ang parang pagbubukas ng lagusan mula sa napakalapad na puno ng baliti na yun, agad itong nagwika ng, Jacob, apo, pumasok ka na sa kabila ng lagusang yan. Nasa kabila nito ang mga dalakit noon. At ito lang ang magiging misyon mo, apo. Ang talunin ng 3 pinakamagiting na mandirigma ng haring dalakit noon at mapapasayo na ang mutya ng dalakit. Sige na, kaya mo yan, apo. Salita ni Mang Dario kay Jacob habang nakatitig ang mga mata nito sa kanyang apo ng seryoso. Sa pagkakataong ito ay hindi na kita masasamahan, Jacob, apo. Kailangan mo nang manindigan ng mag-isa sa mga dalakit noon. Dagdag pa nito. Naiintindihan ko, Lolo. Tugon ng maiksi ni Jacob, sabay baling na nito ng kanyang mga mata sa umukang mga ugat ng baliti. At hakbang nito papasok doon dahil kagaya nga ng sabi ng kanyang lolo dito ay kailangan ng tumayo ni Jacob sa kanyang mga sariling paa sa kung ano ang ninanais niya. At sa pagpasok nga ni Jacob dito, madilim, napakadilim. Partida, dito ay wala pang armas si Jacob. Tanging ang pisikal nitong katawan at karunungan ang kanyang pinanghahawakan. Nagpatuloy sa paglalakad nun si Jacob hanggang sa masilaw na lamang ang kanyang mga mata dahil sa pagtagos ng liwanag sa parte ng kanyang nilalakaran. Maya-maya pa ay lumiwanag na nga ng tuluyan sa bungad nito. At sa paglabas ni Jacob sa inaakala nitong portal, isang puno rin ang nilabasan nito. At yun din ang balite na kanyang pinasukan nasa kabilang daigdig na ito. Nang makaramdam si Jacob ng parang pagdapo ng isang insekto sa kanyang mga kamay,
At nang tignan niya yun, paru-paro. Isang malaking paru-paro na halos kasing laki din ng kanyang mga palad ang mga pakpak nito. Yun ang dumapos sa kamay niya. Nang natitigan na ito ni Jacob at iaangat sana ang kanyang kamay para pakatitigan pa yon ng mabuti. Napakaganda kasi ng kulay ng mga pakpak noon. Nahihiwagaan si Jacob Ngunit bigla na lamang lumipad ito bago pa man mailapit ni Jacob ito sa kanyang muka. Kaya't sa paglipad nun sa kapaligiran, doon pa lang napansin ni Jacob na isang maliit na burol pala ang kanyang kinatatayuan, kung saan nakatayo rin ang puno ng balite na kanyang pinanggalingan. Napakalawak, napakapresko ng simoy ng hangin dahil sa luntian na kapaligiran. Napakapayapa ng pakiramdam noon ni Jacob. Para bang sa pagpasok niya doon ay naiwan ng mga problema sa orihinal na mundo na kanyang ginagalawan. Pati ang sakit nito sa katawan sa pinagdaanan niyang ensayo ay naramdaman pa nito ang pagkawala. Parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Doon ay nagsimula ng naglakad si Jacob dahil parang wala naman siyang nakikitang nakapalibot na kabahayan sa palibot ng burol na yun. Maliban na lamang sa isang parang palasyo na malayo sa kinatatayuan niya. Ngunit sa mga ilang sandali, sa pagbabalang ni Jacob sa maliit na burol na yun, natigilan na siya sa parting patad na lupa dahil nakita niya ang tatlong matatangkad na nilalang na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Mahaba ang buhok ng mga yun na halos umabot na sa kanilang bewang at kulay ginto ito na kumikinang pa. At habang papalapit ang mga yun sa kanya, pansin na ni Jacob ang mga papatulis na tenga ng mga ito na nakausli sa kanilang mahahabang buhok hanggang sa tumigil na nga ang mga yun. Nang mga ilang dipa na lang ang layo nila kay Jacob, doon naman ay nakita ni Jacob ang mga mata ng mga yun na kulay abo o parang pilak. Kung susumahin, kombinasyon ng mga yun ng ginto't pilak kung tutuusin. Kasi kulay ginto yung buhok, tapos pilak naman yung mga mata sa kulay. Tapos ay halos 7 talampakan ang tangkad ang bawat isa sa mga yun. Higante na kung tutuusin sa normal na tangkad ng tao. Tapos ang kasuotan din ng mga yun ay parang baluti ng mandirigma na kulay pilak din. May nakasukbit sa mga baywang noon na kampilan na tag-isa at may mga pa na rin sila na nakakabit sa kanilang likod at ang laki ng mga yun ay naaakma rin sa kanilang tangkad. Di naman naimik nun si Jacob at tinititigan lang niya ang mga ito dahil sa isip niya kailangan niyang maganda dahil baka ito na nga ang lalang na sinasabi ng kanyang lolo Dario. 7 liwanag ng langit, yun na agad ang gustong gawin ni Jacob noon pag nagdeklara ng paglalaban ang mga kaharap niya. Dahil nakakasigurado na nga si Jacob na mga dalakit nun na nga ang mga kaharap niya na mga sandaling iyon. Uusal na noon ng mga orasyon sa isip si Jacob nang natigilan ito dahil sa pagsasalita ng isa sa mga dumating na panauhin sa kanyang harapan. Apo ni Dario, ikinagagalak ka naming makilala. Minabuti naming salubungin ka na lang para hindi ka na mapagod sa pagtuntun sa amin sa mundong ito. Magalang nabati ng isa doon, kaya naman medyo napakalma si Jacob. Ikinagagalak ko rin kayong makilala, mga kaibigan. Kung ganun mga kaibigan, alam nyo na para napaparito ako. Ibig sabihin, alam nyo na rin kung anong dahilan ng pagparito ko dito sa inyong mundo. Abay, syempre naman, Ginoo. Kaya nga't nandito na kami para hindi na maaksaya ang oras mo. Tapos ay sabay-sabay na binunot ng tatlo ang kanilang mga kampilan na nagbabaga at dagdag na salita ng, Ngunit Ginoo,
Wala ka man lang bang armas para sa pagsubok mong ito? Hindi na bale yun mga kaibigan. Pagsusumikapan kong sabayan kayo kahit wala akong sandata. Kung ganon, simulan na natin, Jacob. Tugon ng isa sa mga yun, kasabay ng pagkilos ng dalawa na nasa kaliwat kanan nito na kasama niya. Sunod pa ang paghakbang din ng nagsalita papasugod ng mabilis papaatake kay Jacob. Pero sa mga segundong yun, mabilis naman na nag-usal si Jacob. Sabay ng pagdadaupang palad ng kaliwat kanan nitong mga kamay na parang nagdarasal, at sa pagpatak lang ng ilang segundo ay mararating na siya ng 3 dalakit noon. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, at isa sa harapan niya mismo habang nakabuelo ang kanilang mga sandatang kampilan. Ngunit biglang umilaw ang kalangitan na parang paglusot lamang ng iisang sinag sa mismong kinatatayuan ni Jacob. Nanlaki ang mga mata noon ng mga dalakit noon na parang gusto nang umatras sa kanilang unang pag-atake. Ngunit huli na ang lahat dahil sa nanalsik ang 3 dalakit noon sa presensya ng liwanag na tumama kay Jacob. Agad na nagtamo ng pinsala ang mga dalakit noon sa ginawang yun ni Jacob. Pero tumayo agad ang 3 mandirigmang dalakit noon. Tapos ay nagsalita ang isa doon ng, mukhang inihanda ka nga ng iyong lolo. Nasa sayo na ang karunungan ng 7 liwanag ng langit. Pero paanong nagagamit mo ang ganyang kakayahan dito sa aming mundo? Tanong pa ng isa doon. Alam ko mga kaibigan, sagrado ang lugar na to para sa inyo. Ngunit nakakalimutan nyo ata na sa kahit nasa ang mundo ka man, ay tumatagos ang kapangyarihan ng Dibinong Ama. Kaya kahit saan ako mapadpad, ay kasama ko ang kanyang basbas. Tugon ni Jacob sa mga yon. Matalinong paraan, Ginoo, para hindi kami makalapit sa iyo. Pero putol na pangungusap ng isang dalakit noon dahil sa doon ay sinukbit na nila ang kanilang mga nagbabagang kampilan. Sabay handa naman nila ng kani-kanilang mga pana para gamitin sa may distansyang labanan. At si Jacob naman ay naghanda na sa mga oras na yun para na nga sa nagaganap na pagsubok sa kanya. Ngunit nagtaka naman si Jacob nang pagbatak ng 3 mandirigmang dalakit noon ng kanilang mga sandata o pana ay ibinaling nila ang direksyon noon sa langit. Pagkatapos ay pinakawalan na ang mga bala nitong palaso na halos sinlaki naman ng mga sibat na. Pagkatapos noon, matapos pakawala ng mga dalakit noon ang bala ng kanilang mga sandata, ay umulan naman ng sibat sa parteng kinatatayuan ni Jacob. Ngunit di man lang kumurap o nagkaroon noon ng pangamba si Jacob sa mabilis na kaganapan na yun, dahil alam niya sa kanyang sarili na sa pagbigkas nito ng Ama, alam kong nasa akin ang patnubay mo. Sa pagbigkas noon ni Jacob ay siya namang pagbilog ng liwanag na siyang prumoprotekta sa kanya na galing sa 7 liwanag ng langit, at nagsilbi yung pananggalang sa mga sibata na bumulusok mula sa itaas. Gawa ng pag-atake ng mga dalakit noon. Doon ay natigilan naman ang mga dalakit noon sa kanilang pag-atake dahil sa nakita nilang pagsalag ng dibinong presensya ni Jacob sa 2 beses na nilang pagtatangkang pasukuin ito. Ngunit magaling, Ginoo, pero hindi ka karapat-dapat na magtangan ng karunungan ng iyong lolo kung hindi mo kami mapapasuko, Jacob. Salita ng isang dalakit noon. Kung tanging pagsalag lang ang gagamitin mo. Dagdag pa nito. Alam ko, dahil yan na rin ang pagkakaintindi ko sa mga sinabi nga ng aking lolo Dario. Kaya nga't
Salita ni Jacob habang agaran ulit na pinagtiklop ang dalawa niyang palad. Sabay salita niya ng, nasubukan ko ng pag-atake niyo ng inyong mga sibat. Ngayon, ang sibat naman ni Atardarang subukan niyo. Salita ni Jacob. Sabay unti-unti ng pagbuka ng dalawa nitong palad. Sabay ng pagkulimlim ng kapaligiran ay ang pagtama ng kidlat na pumapalibot din sa kanya hanggang sa nasaksiyan na ng tatlong dalakit noon ang nagliliwanag na sibat mula sa mga kamay ni Jacob. Ngayon, ako naman ang aatake. At uulitin ko lang ang sinabi nyo. Humanda kayo. Biglang naglaho si Jacob noon sa malakidlat nitong bilis. Sabay atake sa isang dalakit noon. Isang malakas na sapak ang pinakawalan ni Jacob sa isa doon. At tumaob ang matangkad na nilalang na ito. Sabay tatarakan na ni Jacob ng sibat ni Atardar noon ang dalakit noon na tumaob sa lupa. Ngunit, tama na. Boses ni Mang Dario. Ngunit na itarak na ni Jacob ang sibat sa lupa, sa gilid, sa kanang bahagi ng ulo ng dalakit noon na nakahiga noon. At sa pagbaling ni Jacob ng kanyang paningin sa kanyang harapan, nandun na nga ang kanyang lolo na nakatayo. Sa tingin ko, ay tapos na ang pagsubok mo, apo. Doon ay napakalma na si Jacob at napaatras na sa kinalalagyan ng dalakit noon. At kasabay na rin ang pagtayo nito. Lumapit naman noon ang lolo ni Jacob na hindi akalain nito na darating sa lugar ng mga dalakit noon. Lolo, akala ko. Salitang natigilan ni Jacob dahil sa paglapit nito sa kanya ay ang pag-alis na ni Mang Dario ng kwintas nito na may palawit ng mutya ng dalakit. Bukod sa mga medalyon na nakakwintas pa sa kanya dahil na kay Jacob naman na noon ang 7 arkanghel. At doon ay wala nang salisalita pa. Ikwinintas ng lolo ni Jacob sa kanya ang mutya ng dalakit. Sabay ng pagsasalita ng, mula ngayon, Jacob, apo, ay ikaw na ang kikilalanin ng mga mandirigmang dalakit noon bilang kanilang gagabayan. Tapos na ang tungkulin ko sa mundong ito. Kasabay ng huling bigkas ng salita ni Mang Dario, ang biglaan naman na pagluhod ng tatlong mandirigmang dalakit noon sa kanya. Salamat, lolo. Tugon ni Jacob sa pagsasalin ng mutya ng dalakit ng kanyang lolo. At sa pagluhod naman ng mga dalakit noon ay ang pagpapahiwatig naman ng pagiging tapat ng mga yun sa kanya. At sa pagtayo nila, nagwika noon ang isa sa mga dalakit noon sa paglapit nila kay Jacob at Mang Dario. Ginoong Jacob, makakaasa ka na sa iyong paglalakbay o pagtuklas sa buhay habang ikay nabubuhay ay makakaasa kang nandito lang kami bilang iyong mga gabay. Humangin noon ng malakas sa buong paligid sa huling bigkas na yun ang dalakit noon. Kasabay noon ang kanilang paglalaho sa kapaligiran at para bang pagbabago ng panahon o pag-abanti nito. Dahil sa mabilis na pagkilos ng ulap na siyang nagpakulimlim sa kapaligiran kanina. Hanggang sa ilang sandali lang sa pagtigil ng malakas na bugso ng hangin. Paano, iho? Tara na, apo. Umuwi na tayo. Bigkas ni Mang Dario sabay tingin sa likod ni Jacob. Napalingon naman si Jacob sa kanyang likod dahil sa kuryosidad sa sinisipat ng kanyang lolo. Medyo nagulat lang naman noon si Jacob dahil sa likuran niya ay ang puno na ng balite na kanyang pinasukan kanina. Tapos ng paglingon niya sa paligid, nakita niya nga nasa gitna na ulit siya ng burol kung saan nga nakatirik ang puno ng balite.
Yun nga lang, kasama na niya ang kanyang lolo. Kasabay noon ang pagdaan muli ng malaking paru-paro sa harapan ni Jacob na lumilipad. Nagkaroon ng pagtataka noon si Jacob sa pagpapakitang muli ng paru-paro sa kanya. Ngunit naipagkibit balikat na lamang niya yun dahil sa inaya na siya ng kanyang lolo sa pagtawid nila sa puno ng baliti upang bumalik na nga sa ating mundo. At makalipas pa ang mga sandali, ay nakalabas na nga ang maglolo sa dimensyon ng mga dalakit noon. Ngunit sa pagkakataong ito, di man pansin ni Jacob ay malaking pagbabago na sa lakas pisikal ng kanyang lolo dahil naisalin na niya ang kanyang mutya kay Jacob. Medyo nanghina na ito, pero may mga natitira pang mga medalyon noon ang kanyang lolo na nakakwintas din sa kanya. Sa paglipas ng ilang mga araw o isang linggo na ang nakakaraan, wala namang gumagambala sa tahimik na pamumuhay noon ng maglolo. Hanggang sa sumapit ang gabi ng araw na rin na yun. Apa, mukhang may mga panauhin tayo. Bigkas ng lolo ni Jacob. Wala naman ng sabi-sabi pa. Lumabas si Jacob noon dahil sa ayaw na niyang ang kanyang lolo pa ang humarap sa mga panauhin kung sakaling mga kalaban o mga aswang ang nasa labas. Alam niya kasing patanda na ng patanda ang kanyang lolo, kaya't hanggat maaari ay siya na lamang ang umako ng responsibilidad o panata na iniwan ng kanyang lolo. Tutal, halos nasa kanya naman na ang lahat ng kahusayan ng kanyang lolo sa mga panahong ito. Ngunit sa paglabas ni Jacob sa pintuan ng kanilang tahanan, Jacob, huwag kang mag-alala. Nandyan na ang hari. Sa pagsasalita ng ganoon ng lolo ni Jacob na nasa loob pa noon ng bahay, sumambulad sa kanya ang isang napakatangkad na nilalang na nagliliwanag ang mga buhok dahil sa kulay nitong ginto at nagwika yun ng "Magandang gabi sa iyo, Jacob." Salita nun. At hindi pa man nakakapagsalita nun si Jacob, tumuloy na yun sa pagsasalitang muli ng "Bilang hari ng mga dalakit noon, ako na mismo ang naghatid sa iyo nito bilang regalo mula sa iyong lolo." Alam na ni Jacob noon ang tinutukoy ng nagpakilalang hari ng mga dalakita dahil pansin na noon ni Jacob ang kambal na sangkot na hawak nito na nagliliwanag. "Ito ang armas na inihanda ng iyong lolo para sa iyo. Ang kanyang mga patalim o ang gamit nito sa pagtutuba ay pinaritual niya muna sa lugar naming mga engkanto upang mas maging mahusay ang pagkakalilok nito bilang iyong armas sa iyong pakikibaka." Bigkas ng dalakit noon, sabay abot kay Jacob ng kampal na sangkot. Di naman na nun nakaimik si Jacob dahil sa pagkamangha na lang sa inabot sa kanya ng haring dalakit noon. At naisip nitong sa huli, ang lahat ng ginagawa pa rin ni Mang Dario ay para lang sa kanya. At sa paghawak ni Jacob ng magkabila niyang kamay ng kambal na sangkot, nawala na rin ang pagbabaga ng talim noon. Naging parang ordinaryo na yun. Kasabay ng mga sandaling ito ay ang unti-unting paglalaho ng haring dalakit noon sa harapan naman ni Jacob. At huling salita nito ng "Hangad ko ang iyong tagumpay, Gidoo. Ngayon ay masusubok mo na ng tuluyan ang iyong kakayahan. Andyan na sila." Huling sambit noon at nawala. Ngunit ang pumalit naman sa paningin ni Jacob sa pagkawala ng haring dalakit sa harapan nito ay ang mga matang nakasilip mula sa labas ng kanilang parang.
Marami ang mga pares ng mga matang yun na nakasipat lahat sa pamamahay nila Jacob o sa kanya. Jacob, apo, iyan ang mga nilalang na nagnanais na paslangin ako. Ngayong naisalin ko na sa iyo ang mutya ng dalakit at mga karunungan kong tangan. Alam kong matagal nang hinihintay ng mga yan ang pagkakataong ito. Mga aswang na nais gumante sa akin dahil sa mga kauri nilang napaslang ko dati. Salita ni Mang Dario habang nasa tapat ng pintuan na nakatayo sa sahig ng tahanan nila ng kanyang apo. Habang si Jacob naman ay nasa tapat din ng pintuan, ngunit nasa labas na. Ganun ba, Lolo? Hayaan niyo ho. Ako na ho ang bahala sa kanila. Siya nga pala, Lolo. Salamat sa binigay niyong regalo sa akin. Walang anuman yun, apo. Salita ni Mang Dario na parang kampanting-kampante sa kalagayan nilang mag-apo sa mga sandaling iyon. Kahit na alam niyang may mga nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan na gustong bawian siya ng buhay. Hanggang sa may isang boses nang narinig si Jacob mula sa dilim ng karimlan. Binata! Ang bakay lang namin ay ang buhay ng iyong lolo. Kaya umalis ka na sa daraanan namin. Alam naming may tangan ka kagaya ng iyong lolo. Ngunit di sasapat yon na kami ay patumbahin. Kaya't ibigay mo na lang ang buhay ng iyong lolo, Dario. Kung ayaw mong madamay, tumakbo ka na lang. Tumakbo ka na lang, binata, para sa iyong buhay. At huwag mo nang subukan pang magpakabayani. Napaka mapanghusga mo naman ata, nilalang, kung sino ka man. Pero sige, simpleng mga pangungusap lang ang sasabihin ko para maging klaro ang babala na bibitawan ko sa inyo. Una sa lahat, hindi ako nagpapakabayani. Bagkus ay ginagawa ko lang ang ganap ko bilang isang apo para sa kanyang lolo na tumatanda na. Pangalawa, sa kahit anong rason ay walang dahilan upang kunin niyo ang buhay ng aking lolo. Pangatlo, ay umalis na kayo habang ako'y hindi pa napupundi. Dahil pag nangyari yon, ang buong lahi ng aswang na dala mo ngayong gabi ay mawawala. Napakaangas mo namang magsalita at magbanta. Samantalang nararamdaman naman namin na mababa ang presensya mo, binata. Sa makatuwid, para sa amin ay wala kang sinabi. Hindi ka ba nakikinig? Ang sinasabi ko ay hindi pagbabanta, kundi isang babala na kung hindi pa kayo kikilos sa pag-alis, ay mangyayari na. Bibilang ako ng 3. 1. Abay, 2. Napakatabang naman pala talaga ng apo ni Dario. Salita pa ng isang aswang habang nagbibilang na nga si Jacob, at parang di nakikinig ang mga yun sa babala ni Jacob. Hanggang sa 3 ay biglang tumunog ang 2 sangkot nito na parang pinagtama niya. Sabay, Anong? salita ng isang aswang sa bigla ang paglitaw ni Jacob sa harapan noon dahil sa malakidlat na kilos ni Jacob. Tagpas agad ni Jacob sa ulo noon nang wala nang sali-salita pa. Nang makita yun ng ibang aswang, kaagaran naman na sinugod ng mga ito si Jacob. Ngunit sinalubong yun ni Jacob, hawak ang kambal niyang sangkot. At sa pagsunggab sa kanya ng isa doon, baon ni Jacob ng sangkot, sabay bunot sa lalamunan ng malaasong nilalang, at nang may babaon ng pagkalmot sa kanyang likuran. Sa pag-ikot at indayog ng katawan ni Jacob sa labanan, saksak ng sangkot, bunot muli nito, sabay ikot at tabas ng talim nito sa mga nilalang na lalapit sa kanya. Mula naman sa pintuan ng kubo na nooy nakabukas,
Nandun si Mang Dario na nanunood na lang sa pakikipaglaban ng kanyang apo. Dahil sa isip niya noon, kampante siyang hindi kakayanin ng mga dumayong aswang, si Jacob o ang kanyang apo. Dahil sa alam niyang ito na ang kapanahunan ng kanyang apo. Nakikita pa noon ni Mang Dario ang isang parang ilaw na makinang. Na parang nananalsik-nalsik lang sa kapaligiran sa labas ng kanilang parang dahil sa bilis ng pagkilos ng may tanga noon, at yun ay ang mutya ng talakit na kanyang pamana kay Jacob hanggang sa ilang sandali pa. Nanahimik na ang buong paligid. Kasunod noon ang tunog ng mga paa ng paglakad papalapit kay Mang Dario. At sa pagtigil noon, "Lo, mukhang kailangan na nating bumalik." Salita ni Jacob habang nanunulo ang dugo sa dalawang sangkot nito. Oo, apo. Mukhang hindi na naaakma ang paninirahan ko dito dahil sa matanda na ako. At dito na nga ay bumalik sina Jacob papuntang Dumangas upang dun na manirahan para sa kanyang lolo. Ngunit sa mga ilang buwan lang na pananatili nila ng Dumangas, dun na rin ipinamana ni Mang Dario ang ilan pa sa mga medalyon nito. At pagkatapos noon, paglipas lang ng araw, mula nung naisalin na lahat ng tangan ni Mang Dario kay Jacob, ay nagising na lang siya na hindi na niya magising ang kanyang lolo. Dahil patay na ito. Lolo? Lolo! Gumising ka, Lolo! Gumising ka, Lolo! Gumising ka! Mga salita ni Jacob ng paulit-ulit. Ngunit wala na. Sa parting to ng kwento ay patay na nga si Mang Dario. Lolo! Sigaw ni Jacob at sa pagpatak ng kanyang luha habang nasa tabi ng katawan ng kanyang lolo ay siya namang muling pagpapakita ng isang paru-paro. At ang malaking paru-paro na yon ay ang paru-paro din na unang nagpakita sa kanya nung pumasok siya sa dimensyon ng mga dalakit doon. At dumapo yun sa bangkay ng kanyang lolo. Tinitigan niyo ni Jacob habang nanlalabo ang kanyang mga mata dahil nga sa luha na bumabalong dito. Nang pakatitigan niya ang pakpak ng paru-paro ay para bang nakita niya lamang ang larawan ng kanyang lolo sa makulay na pakpak nito. Hanggang sa lumipad na iyon papalabas ng kanilang bintana. Sa di malamang dahilan ni Jacob ay hinabol pa niya yun ng tingin hanggang sa napatayo pa ito at napadungaw sa bintana habang sinusundan ng tingin ang paru-paro. Ngunit sa pagtingin ni Jacob sa labas, isang babae na nakatalikod ang kanyang nakita, na nakasuot ng mahabang puting damit at para yung isang diwata sa pagniningning nito. At labis pa na ikinahiwagan ni Jacob ay katabi na nito ang kanyang lolo na nakatalikod din. Hanggang sa mapukaw na lamang ang mga yon dahil sa liwanag na bumalot sa kanila. Napapikit na lang si Jacob noon dahil sa pagsilaw ng liwanag. At sa pagbuklat muli ng kanyang mga mata ay ang pagsikat na ng araw ang kanyang nasilayan. Ginoong Jacob! Ginoong Jacob! Tawag ng isang boses sa kanya. Agad na pinunas noon ni Jacob ang kanyang mga luha.
dahil nabigla siya sa bigla-biglaan na lang ng pagdating ng isang panauhin sa kanilang bakuran at kilala pa siya nito. Bagaman namatayan si Jacob ng araw na yun, ay malugod pa rin niyang hinarap ang panauhin at nung lumaon ay nalaman niyang isa yung minsahero na galing pa sa samahan ng mga antingero at merong itong ipinababatid na isang misyon para sa isang paglalakbay. Hindi naman noon tinanggihan ni Jacob ang mungkahi ng minsaherong yun at pumayag siya na ganapin ang misyon na ito. Basta ang magiging kasama niya ayon sa kanya ay ang kaibigan niyang malakas na gabunan. Humingi lang ng konting panahon noon si Jacob na hayaan muna siyang ipagluksa ang pinakamamahal niyang lolo Dario para na rin buo ang kaisipan nito o ang kanyang damdamin sa gagawin nitong misyon kasama ang kanyang kaibigang si Cedric. At pagkatapos lang ng isang araw, nung matapos niyang kausapin ang mensaherong yun mula sa samahan, ay nalaman na rin ng samahan ang pagkamatay nga ni Mang Dario. Inilibing ni Jacob ang kanyang lolo, hindi sa sementeryo, kundi sa likod bahay nila, sa konting espasyo pa doon na pwedeng sakahin. Datapwat man na biglaan na lang ang pagkamatay ng lolo ni Jacob, ay kailangan niya itong tanggapin dahil nalalaman niya sa kanyang sarili na walang permanente sa mundong ating ginagalawan at maging siya ay alam niyang darating din ang panahon na babawiin din ng ama ang hiram na buhay nito. Ngunit sa ngayon, habang nasa kalakasan pa siya ng kanyang pisikal na katawan, ay ipinangako ni Jacob sa puntod ng yumao niyang lolo na igugugol niya ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng kabutihan laban sa kasamaan. Maging ang kapalit noon ay ang kanyang kaligayahan bilang isang lalaki o sa makatuwid ay ang pagkakaroon ng asawa o katuwang sa buhay sana. Matapos ang ilang araw na meditasyon at pagdadalamhati ni Jacob, ay tuluyan na nga itong nagdesisyon na pumunta sa Sagay para sunduin ang kaibigan nitong aswang. Sa ilang araw nitong paglalakbay ay nakarating naman siya sa lugar ng mga bangkilan ng maayos. Ngunit sa pagpasok niya sa sabulag ng baryong iyon, bigla na lang mga aswang ang sumalubong kay Jacob at nagwika ang isa sa mga yun ng, "Ginoo, ano ang pakay mo dito? At paano mo napasok ang sabulag ng baryong ito?" Salita ng isa sa mga yun, sabay, Ginoong Mando, isang antingero ang isang yan. Baka balak niyang lipulin ang angkan natin dito. Wika pa noon ng isa doon sa tinawag niyang Mando. Nang magpapaliwanag pa lamang sana si Jacob, ay bigla nang umatake ang mga aswang sa kanya. Kaya wala nang nagawa si Jacob kundi harapin ang mga yun. Doon ay nagpalipad hangin si Jacob ng mga orasyon sa mga yun na hindi man lang kumikilos sa kanyang kinalalagyan. Hanggang sa ilang minuto lang ng laban ay humandusay na ang lahat ng kaharap ni Jacob na mga aswang. Ngunit di niya yun pinaslang. Hanggang sa lumabas na ang parang pinakamalalakas na aswang sa baryong iyon, ang baryo ng mga Hiran. Narinig pa noon ni Jacob ang pagsasalita ng isang matanda, kung saan tinutukoy siya nito na malakas na antingero. Ngunit sa pagtatanong ni Zed, dahil alam niyang yun na ang kanyang kaibigan, sa pag-alis ni Jacob ng kanyang talukbong ay nakilala na siya nito. At sa kanilang pag-uusap, dito na nga nagkasundo ang dalawa sa kanilang paglalakbay, ang pagsasama ng gabunang aswang at ng dibinong antingero.